Ang muhalat sa mga pastuhanong awit karon mao ang atong mga kaigsuonan gikan sa BEC Barangay Bungaw ug BEC Barangay Balayan ato sinasugaton sa masipang pakpak. Good morning, parishioners. Wishing you a Merry Christmas and a Happy New Year, representing Bungaw. Jesus,
siya, malipayong Pasko kanatong tanan o mga pasiunang bagong tuig sa tuig 2025 gikan sa Barangay Balayag Manok. Yeah.
Daghang kaayong salamat sa atong mga kaigsuonan, ikan sa BEC Barangay Bunga o BEC Barangay Balayan Pano, nga mihalad sa ilang kasmuhanong awit karong buntagan. Gipahibalo nga adunay mga namaligya o ready packed offerings diya sa entrance sa atong simbahan. Ang inyong mga offerings sama sa bugas, noodles, canned goods, uban pa, atong ihatag sa atong mga kaigsuonan nga mga masakiton o naginahanglan ngayon. Ipahibalo usab nga bukas ang CSPR Gymnasium ug alang sa mga anak sa gawas, pwede ka mo nga moapi sa may kilid sa pagpuntahan sa atong simbahan. Ang atong mass intentions ni atong misa karon mao kining mosunod. Thanksgiving Mass for all graces and blessings received, offered by St. Paul University Dumaguete, Mr. and Mrs. Charlie Yupo and family, Mr. and Mrs. William Digit and family, Peter John Obarco and family, Radibunda Aleja Neslia and family, Rose Dagoy, Debbie Sarming and family, Leone Fe and Lionel Satuan, Rita and Ronald Villegas, Josephine Villalon and family, Claren Aranata and family, Ben Juby and Bridget Tintugan, Emma Eltanal and family, Vicky Sanoy and family, Rene Barwado and family, Mario Densin Barwado and family, Rodriga Villa and family, Clementina Irato and family, Maribeth Villalon and family, Bertila Eltanal and family, Marcos Hegenia Obarco and family, Tiny Marilyn Swasin and family, Cordia Togo and family, Pablo Jr. and Mercy Daroy, Monamel Valenzuela, Don Tomas and family, Mr. and Mrs. Ken Parabas, Nardo Inday Basel Tulasiman and family, Alex and Dali Laguras, Pasinamo and Irato families, Leopoldo Aniana Zamora and family, Etud Punto, Boy and Nono Moras, Roland and Wendy Marquez, Joseph and Nina family, Fernando and Liza Calle, Marichu Tindo and family, Magdaleno Macula and family, Policarpa Capo, Hill Uding family, Kimberly Lipahan, Jimmy Oden Apiñante, Eduardo Viente and family, DB Imprinta Printing Press, Flor Magdirigo and family, Glenn Tintugan and family, Silvano Tabuok and family, Arlene and Angel Glenn Iki, Edwin Villalon and family, Pearlie and Junior Vineles, Betty Veracruz and family, Alan and Julie Elnar, Amstor Lights and Sounds, Junjun Dini and family, Mr. and Mrs. Marvin Balde and family, Luis Jennifer Huwan and family, Euphemia Kalunod, Marilu Sonia Bimboy and family, Nene Morales and family, Ryan Mia Morales and family, Eric Karen Carvalles and family, Jean-Bert and Yvonne Aranza and family, Junior Rochi and family, Pablo Simplicia Ostero and family, Jennifer Duval, Joven Milon and family, Emily Catalan and family, Antonel Somoza, Nelson and Antonieta Somoza, Cisoy Miguel Olasiman, and Soyger Pub Store, Imbo and Turo families, Jean-Marc Andales and family, Edelberta Olasiman and family, Patrimonio family, Donna Pineles and family, Lani Primor and family, Bebina Vilos and family, Martina Lastimoso and Rafe family, Perin Tupia and family, Feli Laura and family, Fe Joshua Tubalan, Norberta Taliano and family, Eleanor Tatoy and family, Gina P. Academia and family, Amador and Joy Melon and family,
Arlene Jean and Dudoy Abarca and family, Antonia Taboco and family. Thanksgiving Mass in honor of God the Father, Senior Santo Niño, Holy Family, Mama Mary, Our Lady of the Abundant, and all saints, offered by the Delfino family, David Homer Sumaloy, Ernie Syre, Renaline Baguhin, Marlene Lamont, Lourdes and Justin Dave Preston and family. Thanksgiving Mass in honor of Senior Santo Niño, Mother of Perpetual Health, for the birthday of Steve Justin Castro, Luca Thomas, John Rael Book, Implicia Ostero, Hervik Jason F. Villa. Prayer for the spiritual guidance and reconciliation and conversion of Serna Villalon. Special intentions to Senior Santo Niño, our Mother of Perpetual Health, Senior San Jose, and Saint Jude Tadeos, offered by Jennifer Tubal. Prayer for the eternal repose of the souls of Isidra Justoro Sr., Carla, All Souls, Herminia, Ernesto, Prospera, Heriberto, Marieta, Restituto, Fortunata, Angelita, Baby Angel, Oliva, Mercedes, Julia, Casiano, Mark Hill, Dominador Jr., Felixberto, Priscilla, Catalina, Donato, Esperanza, Eduardo Sr., Epifania, Jofel, Rikimi, All Souls, Teofilo, Ernesto, Prospera, Iliberto, Marita, Iniego, Modesta, Genoviva, Dorotea, Tirso, Francisco, Prisca, Isidora, Susano, Florencio, Inerosa, All Souls, Epifanio, Leonarda, Ernesto, Gloria, Orlando, Timoteo, Mary, Mercedita, Jaime Sr., Rowena, Gonzalo, Figuracion, Eduardo, Maximo, Francis, Amado, Odon, Rosalia, Anacleta, Pablita, Senia, Macaria, Junriel, Dolores, Robert, Esperanza, Elovides, Jacinto, Restituta, Jose, Israel, Liberata, Porferio, Praxides, Anisita, Paulino, Epifania, Ernesto, Potenciana, Leonardo, Michael, Magdalena, Catalina, Anastasio, Porferio, Alejandra, Tirso, Carmelita, Julian, All Souls, Mariano, Lorenzo, Rufo, Juan, Epifania, Eufrasia, Lourdes, Socorro, Pablito, Rosolo, Eugenio, Sancho Jr., Baby Muhammad, Pisto, Maxima, Thomas, Rogelio, Crestita, Joseph, Luciana, Eustaquio, Eustaquia, Rhea June, Jamaila, Kate, Ralen, Cecilia, Hermenegildo, Maura, Loreto, All Souls, Robilina, Calanica, Vicente, Prisca, Ernesto, Early, Manse, Primo, Nelly, Glenn, Segunda, Dimitrio, Brian Philip, Femi, Rogelio, Rosalina, Charmaine, Teofilo, Gaudencio Sr., Vivian, Remedios, Narciso, o alang sa tanang mga kalabas sa purgatorio.
grasya sa atong Ginoong Jesucristo o gagugma sa Dios bago nag-iusa sa Espiritu Santo manaamin niyo. Anak sa kanimo. Mga isuon, makinuso kita sa atong masala aron maanap kita lang sa pagsabulog sa Santos nga misa.
Tugutan mo ang iyong anak nga matahong gikan sa babae ug motubo ubos sa iyang pagtumala. Itugot nga motubo sa mga among pag-ambit sa misteryo sa imong pulong nga mahimong tao aron uban kaniya magpuyo kami sa tinamong kinabuhi kini sa yuta. Inubanan sa iyang ulay nga inahan. Makasulod kami na malipayon sa imong pulihanan sa langit. Kini among ipangayo pinami sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahaturan. Amen. Maglingkod kanino. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, daliabot ang panahon nga magpili akong matuod nga kaliwat ni David aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang nga maalamon ug ipatunhay niya ang hustisya ug katano sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, mahilikay na sa kadaot ang katawan sa Huda ug magpuyo ng malinawon ang katawan sa Israel. Pangandan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nag-ingon ang Ginoo, daliabot ang panahon nga ang katawan dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buning Dios nga nagbuha sa katawan sa Israel gikan sa Ehipto. Hinunoa, manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagbuha sa katawan sa Israel, gikan sa nasod sa amihanan, ug gikan sa ubang nasod, diin ko sila patlaagi. Ug ani na sila puyo sa ilang kaugalingong nasod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa katarong mulang po sa iyang anak ko, o ang mahigpitan sa kalinaw, hangtod sa kahaturan.
Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan na si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria na nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ang iyang pamanunon, tao nga matawag, apan dili siya buot nga makaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaro siya sa pagpakimpulang kaniya sa hilo. Samtang nagunahuna siya niini, ipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlong pagpagsangyaw kang Maria. Kaya ang iyang isabag lalang sa Espiritu Santo, mga anak siya lalaki o nganli siya Jesus, kay luwason niya ang iyang katawan sa ilang mga sala. O kini tanan na itabo aron matuman ang giingon sa Ginoo, pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos o muanak o lalaki, o ngalan siya Emmanuel, nga sa ato pa ang Diyos aniya uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang isugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya ilabdi si Maria sa wala pa siya manganak. Ug ang bata inganan ni Jose o Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manglingkod kanina. May so nini katulungan adlaw sa atong mga misa nobinaryo alang sa Kapaskuhan. Pamalandungan nato ang mga bililong hiyas nini mo sa katao nga nahilambigin pag-ayo sa Dios apan sa hilong nga maagi. I am referring to Saint Joseph, the foster father of our Lord Jesus Christ. I can just presume, no, na kung si San Jose na sa atong tubangan karon, taniwala nato, dili siya ganahan na tanan nato siya atensyon, no, kung pasilunggan. Kay nasayang kita na ang iyang mga lihok na agad sa ilong lang, no, dili siya gusto na pasilunggan. Pero kung nato siya pasilunggan, naman kay ganahan kita makapunan sa iyang kinabuhi, sa iyang mga hiyas, labi na gayon kung ato siya pasinunggan, kalapon sa iyang anak na si Jesus, dili siya magpanuko. Sigurado ako, dili siya magpanuko na ato siya iskutan. Dahil mga tao, ganahan o atensyon, ganahan na mahinungan. Si San Jose, dili ingon ani. Gani, kontento na siya nga naa sa dapli, ug kaha magpalayo naa sa likod lang. Kini maoy nakapahimo ni Jose nga dalaykon atubangan sa Dios. Si San Jose may suon magtudlo nato sa tulo ka mga mahinungdanong butang. Una, ang kabilinhon sa kahilom. Ikaduha, ang kabilinhon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kaysa kaulingong kabubuton. O sa katapusan, ang pagsalig sa manabang sa Dios, taliwala sa kalisod o kapitpos. Una, ang kabilinhon sa kahilom. Pila man ka mga pulong ang nalitok ni Jose diha sa Ebanghelyo. Natay na sayo. Ang tubag,
bisan usa. Maski pagbasaho ni mga kapilang Biblia, not even a single word nga itong makita o mabasa magilito ni San Jose. Labing siguro si Jose usab na tao nga hilo o malinawon. Let us emphasize this, no? Hilom o malinawon. Kaya nga ba yung mga tao nga hilom o malinawon? Karong panahon na kasagaran nato, dili komportable sa kahilom. Have you noticed? Daghang mga tao kanang dili komportable sa kahilom. Gusto na to nga motibo o gusto sa nga adunay malumog kanunay, adunay saba kanunay. Daghan ang mupili sa kasaba kaysa kahilom. Ug tungod niini mga igsuonan, daghan ka nato, dili ka mao mamitaw sa usa-usa. Kabantay mo. Dili sad ka mao maminaw sa Dios. Kay sama ang kami natong paligid. Someone asked Saint Padre Pio, what language does God speak? And the holy man, Saint Padre Pio, answered, God speaks the language of silence. Usahay na ba mo reklamo ka mo, reklamo tayo nita. Wala man tubag sa Ginoo nga pag-ampo. Dugay na sige ampo, wala man tubag sa Ginoo. Tingnan naman ka sa kaulingon. Naminaw po ba ka o pag-ayo sa Ginoo? Naminaw po ba ka o pag-ayo sa Ginoo? Kaya basin ba na tubag na sa Ginoo ang atong pag-ampo? Pero wala lang nato siya na dumog. Tungod kay saba kaayo ang atong sulod o ang atong palibot. Si Jose nakadumog sa mensahe sa Diyos pinaagi sa anghel. Tungod kay siya hilom sa gawas o malinaw sa sulod. I don't know if you ever noticed, many brothers and sisters, the words silent and listen are spelled with the same letters. Interestingly, no? Ang word na silent o listen, pareho o mga letra. Siguro ito yung kinianon kita makasabot na importante ang kahilom aron kita makadungo. Adunay gahom ang kahilom. Si Jesus may mungso sa Bethlehem taliwala sa kahilom sa kagabion. Ang unang 20 anyos sa iyang kinabuhi, wala kisaw, 30 years. Wala ay kita niya lumog sa kinabuhi ni Jesus. We call it the hidden life of Jesus. 30 years. Happy 90% sa iyang kinabuhi ni sa kalibutan, hilom kayo. O wala may hibawi. O sulod sa tulo ka tuig sa iyang public ministry. 3 years lang. Adunay mga panahon na budistansya pagayod si Jesus sa mga tao o ato sa paminaw nga dali. Aron maghilom, mga landong, mag-ampo sa iyang ganitong amahan. Ang kaimportante sa kahilom. Labing siguro nakatuon si Jesus sa paghimugma sa kahilom ikat sa iyang amahan sa kalibutan na mao si San Jose. Si Jose nagtudlo sa kabilinhon sa kahilom. Ikaduha magigsunan si San Jose nagtudlo kanato nga ang pagtuman sa kabubuton sa Dios mas importante kaysa pagtuman sa kabubuton sa kabalibot. Diha sa Ebanghelyo karon naibaloan ni Jose na si Maria nagmabdos sa usa ka bata na dili siya aman. Naglibog siya o wala masayon kung unsang angay niya ng buhaton. Dili niya gusto nga pakaulawan si Maria. Musa plano lamang siya na mabiya sa hilo
ubiya sa ilo. Kaya kung may bawal sa otoridad na si Maria Nagdos na dili siya mamahan, ang consequence, yun si Maria. Kaya mao na nakasulat sa balaod sa Udyo. Adultery is punishable by death, by stoning Maria. Usa ka anghel ang nagpakita kaniya o ingon, Jose, anak ni David, ayaw kahalog sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nanangkong sa lalang sa Espiritu Santo. Manganak siya o lalaki, utawon siya na Jesus. Kay luwason niya ang mga tao sa kalibutan sa ilang mga sala. Naon siya libot ni Jose. Sa iya pagmata, mibangon siya o kintuman niya ang isugo sa akin. Iyang ipangasawa si Maria. Para kang Jose, ang kabubuton sa Diyos mas importante nga tumanon kaysa kauling mong kabubuton. Mas kinagilibog siya, wa siya kasabot, pero kay giingnan siya sa Ginoo pinagi sa akin, gituman niya ang sugo sa Ginoo. Sa iyo niya panudlo, no? Si Jesus mismo ang nag-ingon, dili tanan nga moingon Ginoo, Ginoo, kasulod sa Ginoo sa langit, kundi kadto lamang magtuman sa kabubuton sa langit o kamahan. Siguro sa iyang pagpanudlo dinhi, no? Nauna-unaan ni Jesus isip paningnan, no? Si Jose daya kamahan dili sa kalibutan. Ug sa katapusan makisuunan si Jose magtudlo kanato nga magpabiling masaliton sa panamang sa Dios. Daliwala sa atong mga kalisod o kapintos. Na sinabi niya ang daghang kaayong krisis sa kinabuhi. Unsa man kini? Nagmapto sa iyang hinigugma nga dili siya mahal. Adunay sensus nga gipatawag sa hari o giadto siya sa Bethlehem. Pag-abot sa Bethlehem, wala siya kasudilan nga lugar, paulayan. O dito na lang sila minamog sa pasungan. Diin si Maria ng anak ng Jesus. Kaliwala sa mga mananap. So diha may mugso ang bata, dihay hari nga sa bahis kaayo, nga ningan nga Herodes, nga nagsugo, nga patyon ang talang mga bata, nga magpangidaron o duha katuig paubos. Initungod kay nahadlok siya nga dunay mupuli sa iyang tulo. Krisis nga nabati ni San Jose. Kuman pahimangli sa anghel, no? Si Jose nagdala kang Maria o Jesus ngadto sa Ehipto. Usa ka lugar nga wala sila kanila, nakikupan sa mga tao nga nahi kanila o batasan o sinutihan. Usa ka lugar nga diin magsugod pa sila o pag-o nga panginabuhian. Kunya napabili sila dito sa Ehipto hangtod nga ilang masiguro na ang bata luwas na gikan sa hari na buot po patay kaniya. May suwat kinignahan ng mga karisdanan ni Jose, dili matukib o dili nato ma-imagine ang kapahit sa iyang kasinatian. Apan sa may kalibuhan kaliwala ining tanan. Siya nagpabilin nga masaligon sa grasya o panamang sa Diyos. Nagpabilin siya masaligon sa grasya o panamang sa Diyos. Joseph relied upon God's help, which came to them one day at a time. May suon bilang ka nato karon kasi nakiusap o mga kalisdaan. Bilang ka nato, wala nato diri ang mga kalisdaan. No? Tingali ko bang dagko yung kaayon ng mga problema o suliran. Usay pa ako ng mga suliran mo abot, magsunod-sunod sa mga public trains, e-course, usay nila siya save in terms of grace, para sa suliran, magsunod-sunod sa buhay. But sila, salig lang yan sa iyo. Kung galing lang kita sa maunahingtan, ako maginawa mo kay sunan.
nga kita makapao mulabot ang San Jose. Ato siyang hangyoon ngayon itang panlabanan ug tabangan sa paghandyo sa Ginoo alang sa kasulbaran sa atong masuliran. Maminaw si San Jose nato. No? If you recall, my brothers and sisters, the year 2021, no, it was declared by Pope Francis na Year of St. Joseph 2021. No? Initumod kay niyatong tuig 2021, gisaulog man natong ka 150th anniversary sa pagdeklara sa simbahan kang San Jose nga mahimo nato universal patron saint o nindot kini nga kainindot natong tanan hangtod karon 2024 o even paabot ka 2025 nga sa atong kalistanan aduna kitay ama-ama si San Jose nga kanunay nato pagtabang. Saint Joseph, our patron, pray for us. Manilo kita tanan. Kita nga wala makatuto sa dalan moadto kang Kristo kay siya maghatag kanato balaod nga mao'y nakabalingkawas kanato usab pamangkita. Kristo ang dalan tutuli kami. Kristo ang dalan tutuli kami. Alang sa simbahan, lubog sa kalibutan, na makalingkawas na gikan sa tanang kasalanan, pinaagi sa iyang pagdawat o pagwali sa balaod ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan tutuli kami. Alang sa mga pangulo sa politika, mga magbuho, mga sudugoon sa katilingban, huwag tanang tigbuhat o tigpatungan sa balaod, na mapuno sila sa kalingdong sa inyon, makahatag sila kagawasan sa katawhan, gikan sa tanan nilang kaulipan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan tutuli kami. Alang kanilang gilubigan, tumikan sa mga di mag-engayong balaod, na tungod sa ilang ligong paglaon, masinati nila ang tabang sa Diyos na naigugma kanila pag-ayo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan tutuli kami. Alang sa atong katilingban, na daghang mga bagong propeta, mutumaw, gikan sa atong taliwala, aron uban sa kang Kristo muso, ilang sa wayon, ug isalipoy ang mga di makiamayong pagpamalaod. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan tutuli kami. Alang sa atong kaugalingon, na pinaagi sa atong pagpuyo, subay sa gitudlo sa Ebanghelyo, makalingkawas kita gikan sa atong kaulitna. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kristo ang dalan tutuli kami. Ginoong Diyos, ang mawali o mahimamahan, inubalan sa kasiguruan o pagsabi nga iyan ni Kristo, among arundaton na nakanimo, ang tanan ng paminahanglan, ang imong panalangin. Tungod sa imong dakong ugma, ipagalapat usab nga nikanamo si Jesus, imong anak o among Ginoo. Itugod nga gawaton namo siya diha sa tumang pagigugma. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Panginoon, palingkod.
Mga isun, pagamo kamorong ako, isakripisyo, dawato sa Diyos na mahal, makagagahon sa banan. Dawato na ta sa Ginoong sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa bagay pagmaya sa iyang anak, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinagi-sa-isang namang ihalad, magkapahimotong ka kami kanimo. Himuha kami takos na makaambit sa walay katapusan kinabuhi ni Kristo, na nagpakamatay aron maluwas kami sa kamatayon. Kini ang ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayang adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay matarong. Ang ngayon magkaroon kayo, sibo makaluwas, na kami sa kanunay o sa tanang David. Magpasalamat kanimo, Amahan, magkakagahong sa tanan o kanunay buhi ng Diyos, labi na niining malaang panahon sa nagsingabot ng pagkatao sa mananubos. Sa Nazaret, pinawat niya uban sa pagtuo ang mensahe ni Gabriel, ug nahimo siya mainahan sa imong anak, nga imong gianak sa wala pa ang panahon. Apan karon ang taon ini kalibutan sa panahon, aron mahimong among mananubos ug among igsoon. Sa Nazaret, usab diha sa nayugmaong pakikiusa sa imong anak, nagdumala siya sa pagtubo sa simbahan diha sa iyang anak, ug nagtunol siya kanamo sa masigang paningnan sa iyang kinabuhi. Sa balaang balay sa Nazaret, isip unang tinungdan sa iyang anak, gidawat niya ang Ebanghelyo. Iambingan niya kini sa iyang kasing-kasing o ipamalandungan sa iyang una-una. Sa Nazaret usab kining labing putli sa mga ulay. Kiniusa kay Jose ang taong matarong sa dili mabadbad nga buko sa gugmang putli. Nagdayon kanimo sa awit, nagsimba kanimo sa kahilom, nagtahod kanimo sa adlaw-adlaw kinabuhi, ug naghimay kanimo sa iyang pag-alab sa iyang banay. Karon uban sa tanang mga santo sa langit, nagdayon kanimo sa balay puno na pag-awit. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu Santos ning magasa, aron mahimo kinihalan kanamo nga gawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya uban, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ngadto siya matinunan o mingon. Dawata kini ninyo nga tanan kana, kay kini mo nga akong lawas, na itugyan alam kaninyo. Sa sarong aking pag-usapan ni hapon, ikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usap, ihagad iningadto siya matinunan o mingon. Dawata kini Panginoon kamotunan kay kanini, kay kini mao kalis sa dugo. Sa
sa pagtunhay ng kasabutan, ang dugo kay ulang alang kaninyo o alang sa mga tao, alang sa pagpapasay mo. Buhat na kini ang paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandong sa mamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo ang mahal, inipang sa kinabuhi o kari sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod imo kaming giisip mamayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ng dugo ni Kristo, magkahiusa niya sa Espiritu Santo. Hinutubing o Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahigit kimilian sa lupa. O ni Francisco ang Papa, Igolito ang Obispo, o sa tanang mga pari. Hinugdumi usap ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila o tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadasin ang tanan sa pagsultong sa kahayan sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo ang kaming nangayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay upan ni Maria inahan maulay sa Dios. Isama sa iyang bana, upan sa mga apostoles o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton, lakas sa katulingan. Upan kanina ang may kamatayin ko ng ang ikaw na himayawan, pinagin na sa Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, mahal kaniya, uliya kaniya. Ihatag na kanimo makabagahong laaban. Ihasa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan mo himaya, hangtod sa kahangturan. Pero maghapon kita samahan at pagiging ka ng mga pulong at itulungan nato sa atong manunubos.
Mangay kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalagay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapapag kami ng malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manutubos. Ginoong Jesucristo, naging ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipiling ko kaninyo, ang among kalinaw ihatag ko kaninyo. Ay tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabututon, at tani kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw mabuhi hari hangtod sa kahapturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita na ang pag-inig Kinimang poder sa Diyos kung nagawagtag sa mga sala sa kalibutan, mula na midapit alang sa panghapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako hangay nga mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Mag-ampo kita. Ginoo, padala mo tanaw ang imong kaluoy dinhi sa imong simbahan. Handa kami ang makasaulo o angay mga pasinumog sa maabot na pangilin sa among kalawasan. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ato pag-awiton ang Salve Regina o ang Joseph.
sempre tardi, consumitum Filio tuiaris, per Christum Dominum nostrum. Mga lingkod, palingkod. Atong pasalamatan ang sponsoring groups kan Badlaw, nga mao ang Municipal Health Office, BEC Barangay Bungaw, BEC Barangay Balayag Puno, ug Family Life Apostolate. Salamat usab sa atong choir karon nga mao ang parish choir. Salamat usab sa atong mga kaigsuonan nga mipaangkit sa ilang mga grasya alang sa atong libre nga painit human ni Santos Mabisa nga sila si GRS Liner, Lucino Sulaminio and family, Junjun and Nini Inil, Edwin Villalon and family, Lorna Sonhabo and family, Rando and Celsa Dabo, Pearly and Junior Mineles, Eufemia Calulog, Marilu and Sonia Pincoy, Darlene Ulasiman, Junior Roche and family, Sheila May Los Baños, Mr. and Mrs. Marvin Dagle, Reggie Tavares and family. Daghan kaayong salamat. Mga pahibalo, ugma, Disyembre 19, Adlaw Webes. Ang sponsoring groups mao ang Agriculture Department, BEC Barangay Lintong, BEC Barangay Mampas, Birhen sa Lourdes o inahan sa Katunay Panabang Organizations. Ang choir ugma, mao ang Divine Mercy Choir. Ang atong mga in-kind offerings, atong ipanghatag sa atong mga kaigsuonan, nga mga masakiton o naginahanglan dayon. Alam sa mga mag-donate o mga goods, pwede na inyong ihatod diha sa opisina sa parokya. Alam sa mga buong sponsor sa atong libre nga painit, palihog lamang pagduol sa opisina sa parokya. Sugod sa bulan na Enero, ang atong parokya musugod na pag-implement sa balaod sa BEC endorsement policy. Ang mga parokyano sa mga BEC barangays nga magpabunya, mupakasal, o mupamisa sa lubong, muagi na sa mga alagad sa BEC o sa mga opisyales sa kapilya, usa dawaton o ihatag ang serbisyo nga gikinahanglan. Giawat usab ang mga BEC alagad sa pag-update sa mga lista sa mga panimalay na sakop sa inyong mga tolda BEC sa inyong barangay. Alam sa mga dili pasakop o wala pa niapil sa BEC, palihog sa pagtuol sa inyong mga opisyales sa kapilya o sa mga BEC alagad sa inyong BEC barangay. Kinihimo pinasubay sa flagship program sa atong diocese, kabahin sa paglingkod sa atong BEC sa parokya. Daghang salamat. Manilo, Manilo. Ang Ginoo nga kaninyo, Anak sa kaninyo. manalangin kaninyo ang Diyos na